Nakita ng negosyante na yun, yung kanilang bahay. Oo. Na maliit, masikip, medyo marami ng masyadong gamit. Oo. Oo, hindi nakaka-Carlos Yulo. Oh, sa tingin mo na, kaibigan lang niya yun? Sinabi niya, kaibigan niya, di yun ang kunin natin. Pero not necessarily paniwalaan natin. Yun ang sinabi ni John Estrada, anong magagawa natin? Mataas yung kuha mo. Parang ang tingin sa inyo, ang impresyon sa inyo ng mga tao, bastos kayo. Oo, Manoy, dahil inagaw niyo yung mic ng isang kongresistang nagsasalita. Well, actually, alam mo ang nangyari doon. Kasi nga, si Dominic Roque, nahuling may kahalikang babae sa isang bar sa Siargao. At ang babaeng tinutukoy ay si... Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-ating, ito po ang inyong mga linggo. Ito po si Mama Lo. Ito po si Tita Jess. Ako naman po si Papa O, si Papa Juliet. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa amin. Ay! I-chika mo na, dali. La 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 la, i-chika na namin, dali. Ay, ayan ako. Finally. Ayan na. Maglalaro na kami bukas, Sabado, sa Quizmosa. Panoorin niyo po. Panoorin niyo dahil proud na proud si Loy. Ha? Huwag mo na bang bigyan ng ano? True. 2:30 po yan after Itbulaga at mapapanood din po ang replays 11:30 naman po sa TV5 syempre. Yes, andun po ako, si Joseph Poco, si Mrena, tsaka si Aaron Maniego. Ayan, kami yung magkakalaban bukas. At medyo gumaganda ngayon si Jex. Ang grabe yung pinagagawa niya sa mukha. Wala pa. Wala pinapagawa. Wala ba? Wala pa yan? Wala. Ganda-ganda mo. Hindi, bangs lang yan. Envy lang ba yan? Yung Envy. mukha mo, Envy. Envy. Doc JC Solis. Oo, di ba? Iconic star. Sa aking ngiti, oo. Oo nga. Oo, di ba? Anyway, ito naman. Ayan. Oo. Di ba nabalitaan natin nag-Singapore itong si Mami Angelica Yulong kasama yung kanyang mag-ama. Oh? Oo. Oo, nag-Singapore. Alam mo na yung ticket niya, syempre, sagot ng kanyang anak. Oo. Pero doon ay tindig talaga sila. Merong isang mayamang businessman na ayaw pa pangit ang pangalan na tindig sila doon. Ay! Oo. At alam mo ba? Oh? Ano yun? Ano yun? Gagawing pelikula ang buhay ng The Angelica Yulo life story. Talaga? Oo. Bakit hindi Carlos Yulo life story? May kasama yun doon. Kasi iba rin daw at naiiba yung kwento ni Mami Angelica. Oo. At alam mo ba? Ano yan? Hindi pa. Yung businessman na nag-treat sa kanila sa Singapore. Ay, may regalo. Ay! Ano? Kasi nga, nakita ng negosyante na yun, yung kanilang bahay. Na maliit, masikip, medyo marami ng masyadong gamit. Oo, hindi nakaka-Carlos Yulo. Oo. Yung itsura. Ito na, patitirahin ng naturang negosyante ang pamilya sa kanyang isa sa mga bahay. Na worth 95 million pesos. Wow! Oo. Grabe! Regalo sa kanila? Kanila na yun? Yung pagpapatira. Hindi naman isasalin sa kanila yung titulo. Hindi bigay. Hindi Kumbaga bigay. pag-atira lang. Oo, kung hanggang kailan nila gustong tumira doon, okay lang. Ay, ang taray naman. Kasi nga, yung negosyante, alam mo na, hindi naman siya mayaman yata nung araw. Pero naging mapagmahal sa magulang. Oo, na talagang iniangat ang kabuhayan nung araw. Kaya syempre, gusto naman niya iangat yung kabuhayan ni Mami Angelica at ng pamilya. Ay, taray! Sana no? Yun na lang ang naging anak ni Mami Angelica, no? Sino? Yung negosyante!
hindi ba? ng pagmahal sa magulang. Oo. Hindi naman natin alam kung ano yung talagang sinapit nung mag-iina, kung bakit nagkagano ng kanilang relasyon. Oo, pero ang balita natin noon, nung nag-Japan. Japan? Nung nag-Japan, nabasa lang natin ito. Nag-reach out itong mga kapatid ni Carlos Yulo kay Chloe. Oo, dahil gusto raw makipagkita nung magkapatid sa kanilang kuya na si Carlos Yulo. Ngayon, binalikan naman ni Chloe. Pero walang sagot. Baka raw na-busy na. Ayan, So, ibig sabihin, namimiss na nilang kanilang kuya. Pero si Carlos, hindi niya na-miss yung mga kapatid niya. Ay, hindi tayo si Carlos. Pwede lang akong bumalik. Pero si Carlos. Paano ulit? Ayan. Carlos, Ganun ba yung landing? Ayan. Ayan. Anyway, ang magandang balita naman ito. At siyempre na nahilig na yung magkabilang kampo. Oo. Nay, nasagot na ba yung tanong mo? Kung nakapagbigay kaya ng lihim na tulong itong si Carlos Yulo dun sa kanyang pamilya? Na hindi na napapublic? Oo. Ay, sabi sa akin ng aking source, hindi pa daw. Hindi naman daw. Wala raw nangyaring ano. Di ba yung may sinasuggest ko na sana ay kahit pa ilalim, alam mo, magbigay o mag-share ng kanyang blessings si Carlos Yulo sa kanyang pamilya. Ngayon, pag tinanggihan, hindi naman niya nakasalanan. Oo. Pero syempre dapat nakaano lang yun, nakaantabay lang yun. Pagkakailanganin dyan sa bahay, call nyo lang ako, ha? Whatever happens to them, i-call nyo lang ako. Nakahanda naman ako. Di ba? Pag may ganon, pwede nang maging ano yun, pang-depensa ni Carlos Yulo. Pero wala nang ganon nangyayari. Oo. Buti na lang si si Manong Shabit Singson. Kahit hindi pa bate. Nagbigay na ng 1M. 1.5 million ng ni hindi pa nga kasi mabate. Baka pagbati na matuloy yung another 4M. Yes. Yun lang, bati na kayo. Ito 4M. Yes. Tapos biglang, ayan, magkagalit na tayo ulit, ha? Makuha lang. Makuha lang yung 5M. Diba? Ayan. Anyway, basta ang pamilya ay pamilya. Yes. Yan ang sana ay huwag kalimutan ni Carlos. Iba pa rin ang pamilya. No? Ayan nga, di ba, Loy? Parang balak na yata nila next year magpakasal ni Chloe. Abangan ng engagement. What do you mean? Magpo-propose na si Carlos Yulo, no? Magpo-propose si Carlos Yulo kay Chloe. Pwede mo siya. Magtaroy na, di ba? Load si Carlos ng gano'n. Tapos will you marry me? Hindi niya na kailangan lumuhod. Di ba, parang nang nakaluhod? Grabe ka naman. Check. So, Bakit? porque may height ka dyan. Nagpa-picture ka pa naman kay Carlos. Ano ba yan? Nagpa-picture ka pa. Ayan, nagpa-picture. Tapos, itirahin mo ng ganyan. Sabi. Di ba? Paano pa magpapapicture sa'yo next time? Kaya nga. Ay, nako. Anyway. Hindi na ako Hindi na ako nakasagot. Di ba? Ay, nako. Basta hihintayin natin yan. Sana magkaayos-ayos pa rin ang buong pamilya. Oo naman. Ayan Yun naman ang agad ng lahat. Ito nga, di ba? Nung isang araw ay nag-PM sa akin si Desiree Del Valle. Para linawin niya na, Mama, kasama ko right now si Antonio Vinson. And according to Antonio, never daw na inalok siya or inaya siya nung dalawang independent contractor para pumunta sa hotel room. Syempre, dahil hindi ako makasagot dahil alam mo na, nasa kalye. Ayan. Syempre, pinawagan ko na si kami, video call. Kasama nga niya si Antonio Vinson. Ito po yung anak ni Roy Vinson. Kasi lumabas ang Kitchaka Puso na si Antonio Vinson daw yung tinutukoy sa blind item. So sabi sa akin ni Antonio Vinson, dito, wala po ako matandaan na may ganun. Na merong nag-PM sa akin o nag-text sa akin. Ang alam ko po, magkasama po kami ni Sandro that time. Pero naghiwalay din po kami kasi kasama ko that day ang daddy kong si Roy. Pero syempre, lumabas kasi yan eh. Diba sinabi naman natin dito, hindi naman tayo naliguan.
Hindi, ayaw niya lang madamay. Okay. Kasi may ginagawa siyang teleserye sa GMA, di ba? Oo, dininay na nga ni Antonio Vinson. Although, meron siyang ginagawa yung parang mga batang release. So, nasa release lagi sila. Ay, naku, no? Kung magiging batang Riles naman yan si Antonio Vinson. Ay, Diyos ko, baka yung mga bakla nakaabang na dun sa Riles, no? Gwapo-gwapo eh. Diba? Oo. Basta huwag lang dadalhin sa hotel. Ha? Sa Riles. Sarili sila. Mahilig pa naman si Jack Sarili. Ah! Uy! Wala. Oo. Kasi yan yung mga pantasya ni Jex. Saan? Sarili. Oo, sarili. Hindi pa lang siyang tao. Ay! Talaga? Oo, meron na siyang kakimihan doon. Ay! Bago tayo magtulungan. Tama din. Yung mga fantasy ni Jack. Oo. Diba? Ay, teka lang, Nay. Si John Estrada nagsalita na. Bakit mamaloy? Dati ba siyang pipe? Bakit ito naman yung joke? Ang Eh, kasi, luma. nagsalita na naman daw eh. Kakalula ka. Siyempre naman. Oo nga, dati ba siyang people? Anong sinabi ni Chan? Ano ba ang tungkol dito? Eh, ito na nga, Nay. Kasi nga, di ba, binabash siya. Dahil kasama daw siyang babae, may asawa siyang tao. Di end ko na. Sumagot na siya. Ano sabi? Nasa sulat. Basa. Honestly, I don't owe anyone an explanation. But once and for all, I'm going to say this. I have every right to befriend who I like to be friends with, male or female. Eh, sa tingin mo na, kaibigan lang niya yun? Eh, sinabi niya kaibigan niya, di yun ang kunin natin. Pero not necessarily paniwalaan natin. Eh, yun ang sinabi ni John Estrada eh. Anong magagawa natin? Ah, mataas yung kuha mo. Pag mataas yung kuha mo, may ibig sabihin eh. Salbahe. Sabihin ko sa kanila kung Ano alam mo? ano mangyayari sa Sabado. Ano alam mo? Ano alam mo? Ay, nako, sinabi ni Jan. So, mahirap naman kung mag-conclude tayo doon. Oo. Eh, mahirap naman kung gatungan pa natin ito, no? Eh, sumagot na nga dyan si Priscilla Mireles. Ay, may critic post siya. Ano nga sinabi? Ay, eto, nasa sulat. Masa. When someone makes you an option, make them a memory. Ano nga ibig sabihin nun sa Tagalog, James? Naku, di ba't niyo ako dinadamay-damay dyan? Sila nag-uusap, di ba? Aminin mo na lang, hindi mo kayang Tagalogin. Ayun nga yun, kaya nga huwag niyo ako dinadamay dyan. Dami niyo kayo nag-uusap eh. Ayun nga. Mag-uwig si Priscilla. Naku, pag nakita ka ni Jan Estrada, Priscilla. Oo, mag-iba. Mag-iba ka sa itutumbong ka kay Tulo. Anyway, sana ayusin nila. Pero tanong kaya natin ay sa mga ka-updates natin. Kung mag-comment sila, kung naniniwala ba sila na friends lang si John tsaka yung foreigner girl o hindi. Or ano pong opinion nyo dito sa issue na to. Yan. Comment below po ha. Tapos ito na nga, meron nga dinugtungan pa ng Janice de Belen. Ano naman? Feeling ko ang luma na nung post na yun eh. Parang binalik lang eh. Yan sabi. Ito na nga, karma, no need for revenge. Just sit back and wait. Those who hurt you will eventually screw up themselves, and if you are lucky, it will let you watch. Parang noon pa to post ni Janice. Parang narinig ko na. Dinudugsong-dugsong lang eh. Ang galing talaga ng mga netizens sa ganyan, ano? Ito nga, diba? Para mas maintindihan ni Aling kasi, ano nga ba yung sa Tagalog, Chicks? Ba't na naman ako dinadamay dyan? Kayo lang nag-uusap na naman dyan, di ba? Dinadamay mo na naman ako dyan, te. Ba't ba sinama pa natin siya today? Ano naman pala niyang madama? Kasi magkano ko dinadamay niyo ako. Kasi yung mga ganyan-ganyan, wala namang ganyang usapan eh. Dapat si Maria na today. Isikip na ang lola. Hindi, tsaka diba, nakiusap lang nga sabi. Wala. Mag-iisip na naman yung tao. I know.
Oy, ito na nga, lalo na ito nga, di ba? Nagkasama sa show abroad. Itong si Catriona Gray at si Samuel B. Siyempre naglabas ang cornerstone ng mga retrato. Oo, kasi parang all-star cast ito. Andiyan sila Yen Constantino, si Eric Santos, si Piolo Pascual, si Kyla, si Kyle Echari. Full force. Oo, tapos Casey Tandingan, John Prats. Andyan? Directed by. Tsaka yung Vision, nandyan din. Halos lahat ng artist ng Cornerstone kasi meron silang show dyan sa Canada noong November 8. At tsaka yung isa pang date. Ayan Ngayon ang intriga ay kung nagkausap pa o nagkasama, nagkatabi ba sa eroplano. Ayan kitang-kita si John Prats ang kasama ni Samuel B. Tapos sa kahiwalay naman itong si Catriona Gray. So walang balikang nangyari. At pwede rin naman sila maging civil or maging magkaibigan. Correct. Diba? Yun naman yun. Kaya huwag na natin intrigahin pa. Pero kung, diba, kung wala pa naman napupusuan ng isa't isa, mali naman natin, bigyan natin sila ng space, ng time, para makapagnilay-nilay. Malay mo, mahal pa rin naman nila ang isa't isa. Diba? Naku, eto na nga, Mamaloy. Merong nagtatanong sa akin. Wala na raw bang pag-asang magkabalikan sina Dominic Roque at Bea Alonzo? Kasi nga, si Dominic Roque, nahuli pero hindi kulong. Nahuling may kahalikang babae sa isang bar sa Siargao. At ang babaeng tinutukoy ay si Sue Ramirez. Aba, kung sila na o nakainom lang kaya nag-kiss, pareho naman na silang single, di ba? Dahil si Sue ay split na kay Victoria's City Mayor Javi Benitez. Baka rin friendly kiss lang sa labi ang naganap. Pero hintayin natin, baka naman may paglilinaw sina Dom at Sue tungkol dito. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mamaloy. Kung sana hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Click nyo lang po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At syempre pa ang kanya-kanya namin channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. Meron po tayong bagong vlog dyan. At syempre natin po pasalamat sa Ideal Vision, Dr. Jessica D, for our eyewear. And naku, pag kailangan niyo po ng mga sweets, desserts, lalo na yung mga cakes. Naku, ang heavenly desserts, right? Ni Chef Jency Flores. Naku, napakasarap po. Habulin mo talaga yung tamis dahil hindi siya super tamis na ito. Yun ang nagustuhan mo di ba? Nandun din niya sa District 1 kasi sa November 23, Saturday, ay mag-show dyan ang J Heart Music and the Band. 1,000 lamang po ang ticket dyan, Naku, bili na po kayo, baka kayo makubusan. Yung ticket, para makapagpa-reserve na kayo. Okay? At syempre pa, Jex. At sa Tita Jex channel, may bago pa akong vlog dyan, panoorin nyo. At pasalamatan ko lang ang N-Transition PH, ang Deluxe Spa, Massage and Wellness, at ang Bright Excel. Thank you po! Ayan, at syempre aking panayan kay Mayor Nina Jose Quiambao. Talaga nagtungo ako sa Bayambang Nueva Ecija para sabihin niya lahat ang mga viral issues sa kanya. Ayan, naku, medyo nakakaiyak yan. At syempre pa, maraming salamat sa Coco Pandan. Ang bigas na amoy pandan, lalo na lasang pandan pag ito'y isinaing na ninyo. Talag-talag. Coco Pandan lang. Na may mutya/XTN sa baba, yun ang original. Okay? At syempre pa, maraming salamat sa JH Longganisa. Maraming salamat. Napakasarap ng kanilang yung Ricardo nila. Lahat actually masarap. Kaya thank you so much, At ito pa rin po uli ang iyong lingkod, Pambawa si Oji Diaz, ang laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa gigising po tayo po yung umaga. Huwag na huwag natin makakalimot, Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kayo nang gigising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi ninyong hilisang? Chico na! Pabili po! Ay, ano po yun? Ano kayong gamot sa sakit sa ulo? Wala po. Sa ubo? Wala rin po. Sa sipon at lagnat? Ay, wala din po. Naku wala naman pala kayong lahat. Ako nang bahala dyan. Ako naman susupply sa inyo. Ay,
Oo, siyempre, ang kailangan na lang natin, ubusin po lang. Para magamit natin. Ay! Sandaling kilala ko yan! Ay! Naging controversial yan. Akin-akin lang Oh, yan yung umagaw ng mic sa plena. Ay! Talaga? O at sinasabi nila, parang ang bastos yata nitong congressman. Ay! Ayan na. Ayan! Ayan na! Ayan na! Kamainay, Nay! Baka magawan ka ng mic! Ayan na, ito yung ano yung party list congressman ito ng Acri. Oo, si congressman o si Manoy Wilbert Lee. Yes! Hello. Hi, magandang araw. Kumusta na po ang Manoy? Sandali! Pasok si Manoy. Okay lang yun. Pasok si Manoy. Manoy, pag matigas na po. Hindi, pag matigas na yung paninitigan. Yes! Hindi, siyempre, alam yun, nag-issue kay Manoy Wilbert, ha? Oo. Inagaw niya yung mic sa plena niya. Ay! Kasi parang ayaw siyang pagsalitain. Ay, sandali. Parang ang tingin sa inyo, ang impresyon sa inyo ng mga tao, bastos kayo. Oo, Manoy, dahil inagaw niyo yung mic ng isang kongresistang nagsasalita. Well, actually, alam mo ang nangyari doon. Ah. Dahil meron tayong pinaglalaban talaga doon. At gagawin uli natin yun kung kinakailangan. No? Ang pinaglalaban natin talaga doon, yung kalusugan, no? Yung pong takot, pangamba ng bawat isa sa atin, yung bawat isang Pilipino. Gusto natin mawala yun. No? Napakaraming pera nandun sa PhilHealth, pero hindi ginagamit, nakadeposito. Yun ang gusto natin gamitin natin. Para tuluyang mawala, no? Yung pong mga walang supply ng gamot, dapat meron yan. No? Yung pagpapagamot, dapat libre yan. Yan yung pinaglalaban natin. Kaya nyo inagaw, ano po ba yung pinagtatalunan dun sa... Kasi ayaw po nila tayong pagsalitain na dahil yung pong mga commitment ng DOH at ng PhilHealth na gusto po nating malagay sa record para hindi na po, parang binobola lang tayo, dinidribble. Kailan ito ay mai-record para nang masubaybayan, mabantayan ng taong bayan para maibigay po ito sa atin. Ano naman pala. So, ano pong nangyari? Well, so, nagkaroon po ng katuturan yung pag-agaw nyo ng mic? Yes, oo. Nagkaroon po. Nagkaroon tayo ng isang commitment letter na pirmado ng DOH Secretary and then yung Presidente ng PhilHealth. Halimbawa, ngayong pong November, no? Yung pagpapagawa po ng salamin, no? Libre na po yan. Kasama na yan doon sa coverage ng PhilHealth. Ay! Ano pa po? Ngayon pong November, additional 50% na increase, dagdag sa mga benepisyo na ibibigay ng PhilHealth. Yung pong pag nagkasakit ka, kung dati 10,000 lang yung nababawas, ngayon 15,000 na dahil may additional na 50%. Yan ay dagdag pa din sa nauna ng 30% na nakuha natin. Alam mo, mahigit isang taon na po natin itong pinaglalaban. No? Yun pong mga nagpapadialysis. Dati 2,600 lang yan. Dahil sa pakikipaglaban natin, ito ay libre na, 6,350. Wala nang babayaran. Dati 90 sessions lang yan, isang taon. Ngayon 156 sessions na po yan. At hindi lang yan, buwan-buwan meron po tayong binabantayan. Ngayon pong December, yun pong mga MRI, PET scan, CT scan, yung alam natin na napakamahal niyan. Kapag pumunta ka sa mga pampublikong hospital, kukunti meron yan. Yung meron, napakahaba ng pila. Baka pag nabigyan ka ng schedule, malala na yung sakit mo dahil buwan inaabot. Pag pumunta ka naman sa privado, napakamahal. Simula ngayong December, libre na rin yan, kasama na rin yan. At hindi lang yan, ha? Hindi lang yan. Ang dami namang ano, ang dami. Yung pang-aagaw nyo lang to ng mic, ang dami nang nangyari, ha? Hindi lang yan. Ngayong December, yun pong pagpapa-opera, yung bypass, no? Yung mga puso ng mga taong punong-puno ng pag-ibig po. Yes. Yung pong barado, bypass surgery. Dati, yung meron akong example, 560,000 yung kailangan niyang bayaran. Ang sinagot lang ng PhilHealth, 39,000. Ngayon pong December, sasagutin na lahat ng klaseng procedure sa pagpapagamot sa puso up to 80%. So, ibig sabihin, yung 39,000 na sinasagot dati,
Ngayong December, 450,000 na yung sasagutin. Ay! At kung ikaw ay senior citizen, dahil may 20% discount, libre na, wala ka nang babayaran. Ganon din yung mga sakit sa cancer. Katulad yung may cancer, lahat ng klase, yung mga sakit na hindi kayang installment yung gamutan. Katulad cancer, chemotherapy, radiation, oral chemo, 80% na rin ang sasagutin ng PhilHealth. Pati din po ba sa PWD? Lahat! Ay, lahat. So yung privileges ng senior Lahat, pati PWD? lahat. Kasi alam mo, sa batas po natin, yung Universal Healthcare Law, karapatan ng bawat isang Pilipino na pag nagkasakit, walang pera, walang pambayad, sagot dapat ng gobyerno yun. Malinaw sa batas natin yun, no balance billing. Pero hindi po nangyayari yun. Kaya po tayo nakipaglaban yan. So ito talaga yung lahat yung dahilan kung bakit inagaw niyo yung microphone. Tama kayo. May discount daw po ba sa paglagay ng dede? Sandali, ako parang mga agaw na naman kayo ng microphone. Kasi hindi na-discuss yan eh. Okay, so ibig sabihin kung hindi nyo pala inagaw yung mikropono, ano ang posibleng mangyari? Well, actually, ito ay sinimulan natin nung isang taon nang nakararaan. Tayo po ang nag-expose nito na napakaraming pera ng PhilHealth na para sa kalusugan, pero nakadeposito sa bangko, pinapalago, naka-time deposit, naka-invest sa treasury bills. No? Hindi ito katanggap-tanggap. Ngayong taon, nung budget hearing ulit, tinanong ko, naging 504 billion na po itong perang ito. Hindi po ito katanggap-tanggap dahil habang po tayo nag-uusap dito, habang itong mga perang ito ay nakadeposito, minu-minuto may mga kababayan tayong namamatay dahil ayaw magpadala sa ospital. Dahil pag dinala sa ospital, walang pambayad, mangungutang, mababaw sa utang, madadama yung pamilya, isasanla yung ari-arian, ibebenta yung gamit. So, lalong malulugmok sa kahirapan. So, anong nangyayari? Pinipili na lang na nakaratay lang sa bahay. Parang nag-aantay na lang ng oras. Ito ang nakakaiyak na sitwasyon natin. Samantalang itong mga perang ito ay nandyan nakadeposito. Hindi po ito pwede. Hindi tayo papayag. Bakit kayo lang po yung parang nakipaglaban? Yung iba mo, anong nangyari? Ang dami-daming congressmen. Ay, parang hindi ko masasabi. Parang gusto mo yata akong makalabas dito. Hayaan niyo na po. Ito po ba yung issue ko na yung gusto nila yung pera ng PhilHealth ilipat sa ibang Yes, iba pa ito, yung 89.9 billion, kinontra natin ito. Simulat sa poll, sinabi natin na yung pera sa kalusugan, dapat gamitin lang sa kalusugan. Hindi pwedeng kunin para gamitin o ilagay sa ibang proyekto na hindi naman nakakamatay kapag hindi ginawa. So ito yung gusto nilang, pera pa ito doon sa 504 billion. Itong 89.9 na ito. Kaya ako natutuwa dahil nagkaroon po ng TRO galing po sa Korte Suprema. Bagamat ang napigilan dito yung last tranche sa 29.9, nakuha na yung 60 billion. Pero maliwanag po, kontrang-kontra tayo dito, hindi nila ito pwedeng pakialaman dahil ito po ay pera para sa kalusugan. Nakikita natin, ang dami pa nating kababayan pumipila. Ayaw na ayaw natin na nakikita, kailangang magmakaawa ang bawat ang mamamayan, ang kapwa natin Pilipino. Kailangan magmakaawa, kailangan pumunta sa politiko, halos lumuhod na para humingi ng tulong. Hindi po dapat ito dahil maliwanag na maliwanag. Pera po ito ng gobyerno. Kapag pera ng gobyerno, pera ng taong bayan ito. Walang dahilan na magmakaawa, kailangan mong lumuhod, kailangan mong makiusap. Automatic obligasyon po ito ng gobyerno. Kaming nasa gobyerno, obligasyon namin na pag-aanin kahit pa paano ang pasanin ng bawat isa. Sana all! Sana all ganyan, Parang 200 plus ang congressmen. Pero si Manoy Wilbert talagang tumayo. Yes. Oo, ng agaw ng mikropono. At gagawin mo pa ulit ito pag meron kang gusto ipaglaban. Kailangan po natin gawin ito dahil alam po ninyo, Osby, pangarap po ito ng bawat isang Pilipino. Pangarap po natin na kapag nagkasakit, wala kang iisipin, hindi ka dapat matakot, sagot dapat ito ng gobyerno. Oo. Pero may tatanong ko sa inyo.
Ano, hindi po ba sasapat yung pork barrel sa mga ganyan? Kasi, di ba lahat naman ho ng congressman may pork barrel? Kayo po? Wala po eh. Wala po tayo niyan. Wala kayong pork barrel? Wala. Talaga po? Wala. Ano po to? Hindi kayo binibigyan? Or choice nyo na huwag tumanggap ng pork barrel? Choice po yan. Choice naman po yan. Wow! Parang si Ping Lacson. Diba? Oo. Oo, hindi tumatanggap ng pork barrel. Bakit po? Samantalang ibang congressmen, tumatanggap sila. At syempre, yung iba lang naman, hindi naman lahat talaga napupunta sa taong bayan. Pero kayo po, sarili niyong perang ginagastos nyo. Yes, so actually, hindi naman po talaga natin kailangan ito. At hindi naman po ito ang dahilan kaya tayo pumasok dito. No? Sabi nga po ng anak ko, pagdating po ng araw, ang kailangan lang namin ay isang banga at isang maliit na butas. No? Hindi naman po madadala lahat ito. No? Gaano ba karami ang kailangan? No? So, hindi po ito ang dahilan ng pagpasok natin sa politika. No? Kung panood niyo yung ibang mga interview sa akin, talagang ang gusto po natin ay tumulong. Ito pong nangyayari sa atin ngayon. Napakalaking dahilan po na hindi makuha ng ating mga kababayan yung dapat po para sa kanila. Katulad po nitong sa kalusugan, bakit hindi po ito nakukuha? Napakaraming bagay po. Yung pong Filipino dream na sinasabi ko, yung pangarap po ng bawat Pilipino, bakit po hindi ito naaabot? Pangarap ba ninyo na yung mahal ninyo sa buhay ay mag-OFW? I think wala naman pong Pilipinong nangangarap na yung mahal na buhay niya mag-ibang bansa, malayo sa kanya. Bakit po ito nangyayari? Dahil po sa kawalan ng trabaho, kung may trabaho man, hindi po sapat yung kita. So bakit po hindi nangyayari ito? Bakit po yung pagkain? Gusto natin po ito maging mura, pero hindi po nagmumura. Ang nangyayari, nagmumura yung taong bayan sa kamahalan ng presyo. Lahat po ng ito, bakit ganito pong nangyayari? Dahil po sa nangyayaring korupsyon. Bakit po kayo tatakbo, Senador? Dahil ako, ang paniwala ko po, mas marami po tayong magagawa doon sa Senado. Ito pong pangarap ng bawat isang Pilipino. Ito po ang dadalhin natin doon. Itong pinaglalaban natin, ipagpapatuloy natin ito doon. No? So titiyakin natin na yung mga batas na gagawin po natin sa Senado ay patungkol po o patungo sa pagkakaroon ng isang lipunan na meron pong dekalidad na serbisyong pangkalusugan, meron pong pagkain na ihahain sa hapagkainan ng bawat Pilipino na masustansya at abot kaya at magkakaroon po ng trabaho dito po sa atin. Hindi lang po trabaho, dapat po sapat po yung kita. Paano po natin ito gagawin? Titingnan natin itong mga gastusin na kaya naman po ng gobyerno sagutin, kagaya ng sa kalusugan, bayad sa kuryente, paano natin ito pababain, bayad sa tubig, pamasahe, gasolina, para magsapat po yung kita nila. Ito po yung dadalhin natin sa Senado. Alam po na, yung mga issues po na ito. No? Dahil ngayon nga po, meron akong 115 House Bill, yung mga panukala, na nakapasa na sa Kongreso. Third reading, tapos na. Pero nakabitin po sa Senado. Okay? Nakabitin. Dahil alam naman ninyo, sa Senado, 12 lang po yung kailangan yung kausapin. Dito sa Kongreso, kapag meron kang gustong gawin, mahigit 200 ang kailangan mong kausapin para maging majority. Kumbaga nilalabi pa. Nilalabi. Pag naipasa mo ito, pagdating naman sa Senado, kung ayaw naman nila, nakabitin din po ito doon. So pag nakabitin po ba, nag-iintay lang sila na Katulad ano ngayon, aming dyan? Katulad po ngayon, matatapos na po yung sesyon ng lahat. No? Magbabago na naman ng mga nandyan po. So ito pong mga nakabitin na hindi po na take up, wala na po to. Back to zero. Sisimulan mo na naman ito. Kaya kailangan mapasok si Manay doon. Para pag hindi na siya, andar na yung 115 niyang pasado na sa Congress. Mas mabilis po gawin sa Senado kasi kadalasan, kapag naipasa sa Senado at ibinaba mo sa Kongreso, ina-adapt na lang dun sa Kongreso. Most likely talagang approved na yun. Oy, alam mo ba si Manay Wilbert ay talagang supporter ni Leni Robredo. Di ba nakikita mo yung mga agri-fighters? Yes! Andun lagi si Ma'am Leni. So feeling ko, parang kaisa kayo ni Ma'am Leni sa mga advokasya din na malinis sa gobyerno.
Yes, alam mo, ang gusto natin mangyari, no? I think lahat naman tayo ay magkaroon po tayo ng isang lipunang iiwan sa ating po mga susunod na henerasyon na mas maayos. Gusto ba natin na yung iwanan nating lipunan ay ganun pa rin ang itsura? Kailangan pa rin magmakaawa ng ating pong mga anak, mga apo. Kung meron po silang kailangan magmakaawa, kailangan bang pumunta, magmakaawa para lang makapasok sa ospital. Yan ba yung gusto natin? Hindi po natin gusto yan. Kaya kailangan po simulan natin itong lahat. Laban po natin itong lahat. At saka kailangan natin ng mas maraming kakampi para sa mga mamamayan doon sa Senado. No, Nay, no? Oo. Talagang ipaglalaban yung kapakanan ng mga citizens. Manoy Wilbert, ano po yung inyong iiwang mensahe sa ating mga kababayan? Well, ang sa akin, OG, lagi ko sinasabi, ang gobyerno hindi dapat pabigat sa taong bayan. Kaming nasa pamahalaan, mga nasa gobyerno, dapat ang gumagawa ng paraan para gumaan ang pasanin ng bawat isa. Kaya ang gusto ko pong sabihin, ang aking pong panawagan, samahan po ninyo ako, laban po natin itong lahat. Subukan po ninyo ako, hindi ko po kayo bibiguin, hindi ko sasayangin yung inyong pagtitiwala. Ayaw na ayaw ko na kailangang magmakaawa ang isang tao para lang po matulungan ng gobyerno. Hindi po yan. Kaya tututukan natin, sisiguraduhin natin na magkakaroon po ng batas na yung gamot, yung pagpapagamot ay libre na. Sagot, gamot mo, sagot ko. Gamot mo, sagot ni Manoy. Maraming salamat po Senator Manoy Wilbert. Maraming salamat. Sama-sama natin tahakin ng isang landas tungo sa isang lipunan kung saan WTS, kung saan winner tayo. Kaya ipasok natin si Manoy! Tama! Sa Senado. Pag matigas na raw. Pag matigas ang paninindigan. Matigas ang paninindigan. Matigas na ang paninindigan. May sakit. Di ba? Tapos maglalabasan. Alin? Yung mga taong bayan para support. Yeah! Thank you so much, the future Senator Manoy Wilbert. Salamat po sa paglaban para sa amin lahat. Di ba? We will support. Yes! At syempre, Manoy Wilbert, ano pa nga ba ang lagi mong inihirit sa amin? Ayan! Ichika mo na dali. La 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 la. Ichika mo na dali. Isa pa. La 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 la. Ichika mo na dali. Yes! Pasok si Manoy! Si Manoy! Ay, malambot, matigas. Yes! May lalabas. Malambot ang puso. Yan! Matigas ang paninindigan. Yes! Yan si Manoy. Sinong lalabas? Ang taong bayan!